Okay po, so magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapanood at tagapakinig dito sa ating programang Usapang Federal, kung saan pag-uusapan natin ang mga importanteng issue na may kinalaman sa ating bansa at sa ating buhay. Siyempre, kasama po ninyo ngayong araw na ito ang inyong lingkod, Wendell Tamayo, ang inyong kapederalista, ONCOM Technical Working Group Head, at nag-aanyaya sa inyo na manood. Kasama rin natin ngayong gabi si Paring Ding Generoso. Pare. Oy, magandang gabi o magandang araw, magandang umaga kung anumang oras po ninyo ito pinapanood. Paring Wendell, ito po si Ding Generoso, ang spokesman at senior technical officer ng Consultative Committee na nagsulat po ng panukalang Federal Bayanihan Federalism Constitution. At tulad ng binanggit ni Wendell, ang programa pong ito ay nakalaan para sa pagtalakay sa mga suliranin ng bayan at kung paano ito matutugunan sa pamamagitan ng pagbabago ng ating sistema tungo sa isang federal system of government. Okay, pare, so tuloy na natin kasi kanina pa tayo na iipit ng technical problems natin, pero siguro mag-isang segment tayo about dito sa Tugigaraw at kung ano yung nangyayari ngayon dito sa ating bansa na ngayong November, parang parang nasimulan tayo noong 2013, ganito rin ang sitwasyon natin, pero isang lugar lang dito ngayon sa atin, yung Bicol, yung Central Luzon, NCR, ngayon yung Cagayan Valley sa Tugigaraw region. From the tip of the north to the tip of the south. Diba? Hanggang sa Bicol ang nangyaring itong kapahamakan, no? Itong disaster na dulot ng 6 na bagyo bali Wendell no, nagsimula kay Pipito, sinundan ni Quinta, sinundan ni Rolly, bago si Sonia, si Tonyo, at itong huli ay si Ulysses. So 6 ito in a of parang linggo-linggo, meron pa yatang linggo na 2 magkasunod Di ba? Parang in a span of 5 to 6 weeks ay 6 na bagyo itong tumama sa atin. Terrible ang sitwasyon talaga dahil nga halos hindi ka pa nakakahinga. Ito na naman na may padating na naman na bagong problema at may bagong bagyo na naman. Kasama pa diyan yung na lumabas nga yung balita na ang ating ekonomiya ay mababa pa rin at nag-contract uli ng another 10 nag-contract ng 10%. Of course, yung COVID na tuloy-tuloy na nandiyan dyan pa rin sa atin. So, hindi mo malaan kung paano ba ang mangyayari ngayon. At ang mahirap dito ngayon sa nagiging sitwasyon nga ay itong response ng isang unitary system dito sa nangyayari sa atin sa nasunod-sunod na trahedya. Kitang-kita mo na halos nagbe-break apart yung system at tayo nabalitaan na namamatay yung mga nandoon sa ground at hindi malaan ng national government kung paano ng response ang gagawin, kundi hayaan na yung mga nandoon sa ground na trumabaho, pero alam mo naman wala silang resources at wala silang kapangyarihan at authority to address yung mga problemang kinakaharap nila ngayon diyan sa Bicol region, diyan sa Cagayan, diyan dito sa Central Luzon, dun sa Southern Luzon, dito sa Quezon, dito sa NCR. Kanina may nakita na naman tayo yung Cordillera, nagla-landslide na rin, may namatay na 2. Oo, yung namang naman yan, bunga naman yan ng labis-labis na pagmimina. At yung sunod na pag-ulan din, ayan, yung lupa ay gumuguho. Kaya ito cumulative. Itong nararamdaman natin ngayon ay patong-patong yan ng mga maling pangyayari sa ating bansa, no? At pagka nga natin ang problema ay dahilan nga doon sa pagiging unitary ng ating sistema
Kaya yung mga nangyayaring iba sa mga lalawigan ay nakikita natin ngayon ang epekto sa buong bansa, hindi lamang dun sa ano no, sa isang region, kundi sa buong bansa ang epekto. Kaya ang isa nating isip diyan, kung itong COVID nagko-contract pa tayo, naalala ko pare yung ano yung 1972 floods na nangyari noong 72. Kung yung mga ako hindi pa pinapanganak noon pero nung nag-aaral kasi ako gumawa ako ng ano ng maigsing paper on Philippine economic history. Ha? Parang nasa elementarya ako niyan nung nag-declare ng martial. Anong i-declare yung martial law, di ba bago mag-declare ay may malaking baha. Yan yung yan tayong Yuling. Ang pangalan ng bagyo ay Yuling kung hindi ako nagkakamali. Yan yung halos 2 linggo na nakalubog yung Bulacan, Pampanga at hanggang sa parts of Metro Manila. Yes. Napakatagal niyan, mga yata na nakalubog. At ang pero pag tiningnan mo kasi yung 1972 floods ng Central, the Great Floods of Central Luzon, pag tiningnan mo from an economic perspective, ay makikita mo, kasi inaral ko yan nung ako tiningnan ko yung economic history ng Pilipinas, yan pare ang naging pinakamababang pagbulusok ng ekonomiya sapagkat tinamaan yung food basket ng Pilipinas. At hindi naka-recover, kahit nung ma-declare yung martial law, hindi naka-recover yung ekonomiya ng Pilipinas doon hanggang mag-lead na nga sa 1980 80s, yung early 80s na economic disaster. Actually, bago man mapatay si Ninoy, malaki na ang problema ng Pilipinas noon dahil pag inugat mo yung 1972 hindi na-address. Parang ganito nakikita ko ngayon dito. Tinamaan na tayo ng COVID, tinamaan ka pa ng natural disasters, and therefore yung sising-hapsing-ambot na agricultural sector, tunaw. Yang agriculture sector lang ang nag-sustain ng ekonomiya nitong second and third quarters Di ba? With this kind of devastation, hindi na kung anong epekto nitong fourth quarter na to. Nako, yan yung palagay ko kung kung tatantyahin natin ay baka itong ibabagsak ng ekonomiya ay kaparehas kung hindi manihigit dun sa pagbagsak ng second quarter. Yung 16.5 na pagbagsak ng ekonomiya ng GDP natin nung second quarter ay baka baka mapantayan ngayong fourth quarter dahil dito sa epekto nitong bagyo. Hindi pa nga natin pinag-uusapan. Ano ba ang panahon ngayon? November. So, ang problema dyan, ang tinamaan ay Isabela at Cagayan, which now we call the rice granary of the Philippines. Actually, hindi na Central Luzon. Tama pa yung Nueva Ecija, pare. Oo nga, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Nandiyan dyan na ang bigas So, ang tanong ngayon, ano ba ang sitwasyon ng bigas dyan, ng palay? Meron ba tayong palay na maaasahan? Ano bang panahon ngayon? Kayong ba ay panahon na? Kasi ang problema dito sa November na to, ang alam ng magsasaka ngayon ay wala ng bagyo. Di ba? Hindi na panahon ng bagyo ngayon, kaya panahon ng taniman. Ng palay. Itong October, November, ang anihan ng palay. So, nakahani kaya? Sabi ng Department of Agriculture, may nabasa akong balita kahapon na dahilan daw doon sa abiso na ginawa ay nailigtas yung mga 5 bilyon na halaga ng palay at mais dahil maagang inani ng ibang magsasaka. So merong na-save, merong mga maagang nag-ani dahil sa warning ng bagyo. Ang hindi natin yung yung tinamaan nitong baha. At hindi lang rice at mais, Wendell Alam naman natin dyan sa Cagayan Valley, nanggagaling ang malaking bahagi din ng mga gulay. Pati dyan sa Nueva Ecija, Nueva Vizcaya. Gulay ang iniluluwas din ng marami na mga magsasaka dyan sa Cagayan Valley.
Correct. So apektado yung supply ng gulay. Yan apektado na rin naman ng logistical problem na na-create nga nitong COVID, ano. Pero yan yung tanong ngayon. Ang tanong is how badly were we affected by these floods, these storms, yung agriculture sector natin. Pero primary pa rin ang issue ngayon yung itong mga baha na to na nagde-devastate. Tapos na ang ulan, tapos na ang hangin, devastated na nga sa ulan at hangin. Actually, dito sa amin sa Bulacan, may mga towns kami dito. Nakikita ko yung mga kaibigan ko sa Kalumpit, sa Pulilan, sa Hagunoy, at sa Paumbong. Nakalubog sila ngayon. May baha pa rin sila. And therefore, nagsasuffer yung mga tao. After 3 days ng pag-alis ni Ulysses, ngayon pa lang ang bagyo. Ngayon pa lang sa kanila dahil doon sa Pampanga. Kahapon, nagsimulang bumaba yung tubig galing doon sa Cagayan. Di ba, itong ang natural course ng tubig manggagaling doon sa Northern Luzon, Northeastern Luzon. Pag bumaba yan, ang pupuntahan yan Manila Bay. Dadaan ng Cagayan River, Pampanga River system, pababa ng Bulacan para lumabas diyan sa Hagonoy sa Manila Bay. Yung yung Cagayan hindi pare. Yung Cagayan ay papunta yan ng ng Pacific, yung Cagayan River system. Ang yung nanggagaling dito sa Bulacan Pampanga River system, yung Pampanga Delta at yung dito ay nanggagaling sa Sierra Madre. So itong si Cagayan na pinawalan ni ito naman, si Cordillera, papunta naman yan ng La Union. Doon ang tungo niyan Yun ang lusot niyan, yung Agno River. Yan. So, yan ang mga Pero dito talaga sa Pampanga at sa Bulacan, perennial problem na yan na hindi ma-solve dahil walang kakayanan yung mga tao dito sa local level, sa provincial level, na solving yan kasi wala namang kapangyarihan yung mga ito, walang authority para walang mga proyekto para solving yan. At pondo, syempre. At yun din ang likely sitwasyon. Iba naman dito sa Cagayan. Ang Cagayan naman, ano bang report sa atin nila Senator Emily? Ikaw nakausap pa rin, hindi natin sila... nakausap ko kahapon si Ate Milay. Ay yun nga, yung bahay nga niya ay pansamantala ay naging evacuation center ng kanyang mga kapitbahay na kinupkup niya. No, kasi yung bahay niya may second floor. Yung ibang kapitbahay niya ay one floor lang ang bahay kaya lumubog dahil dun sa loob mismo ng mataas na nga napuntahan natin yung bahay niya doon, di ba? Last year. Mataas na nga yung lugar niya pero sa loob ng bahay niya ay hanggang bewang ang tubig at kahapon hanggang alas 6 ng gabi ay hanggang tuhod pa sa loob ng kanyang bahay sa first floor. So yung lugar na yun kasi national highway yun, di ba? Malapit sa national highway. Pero merong isang barangay doon na umabot ng 4.5 meters ang taas ng bahay ng tubig. 4.5 meters, talagang taas ng bahay yon. Kasi taas ng isang... Kasi ang taas ng bahay ay yung, kuwari, Kesame mo, mula sa hanggang Kesame, mga 3 meters yun So, 3 meters na hanggang Kesame mo, talagang lubog ang bubong. Ngayon, pagka may second floor ka, pag 4.5 meters, lubog na rin yung second floor mo. Kaya pati floor ng bahay doon, inabot. Pagka siya 4.5 meters. 4.5 meters abot ng second floor. Bungalow bahay mo ay hanggang bubong na yon. Wala nang bubong yun. Nakalubog na pati bubong nun. So, ang difference naman dito, mukhang yung kanila dahil hindi naman sila tinamaan ng bagyo, ito namang Magat Dam ang naging source ng paglubog nila doon. Yung based sa reports na siyempre, yan kailangan imbestigahan. Nagpawala ng tubig ng yung Magat Dam at yung hindi na-inform at hindi alam ng mga tao doon sa baba na nagpapawala ng napakaraming tubig yung Magat Dam at ang talagang source ng paglubog sa kanila ay yung Magat Dam dahil
dun sa pagpapawala ng napakalaking volume ng tubig. Oo. Kasi hindi naman Although nabasa ko yung paliwanag nung ano doon, yung parang manager doon na ano ay nagsimula daw silang magpawala ng tubig ay 2 days pa bago dumating si Ulysses. Dahil ilang linggo na rin na binabayo ng ulan yung Cagayan. Kaya't maraming nang naipon tubig. Yun ang sabi, unti-unti daw silang nagpawala ng tubig 2 days before. Doon naman sa nabasa nating ibang report ay nung Biyernes ng gabi ata yun, na nagpawala ng binuksan yung pitong gates ng sabay-sabay. bakit sila magpapawala ng sabay-sabay kung dati na sila nagpapawala. Nasa 19.18 meters yata yung level na daw 19.3 lang ang spilling level. Mali pa rin mali pa rin yung tawag dito, yung kanilang naging assessment dun sa sa prior days. Well, bottom line there, there's a need to study bakit gano'n. Kasi malinaw naman na dun sa usapin, ang Magat Dam nagpawala ng tubig kaya bumaha ng ganyang katindi ang Tugigaraw. Yung tingin, walang question dun eh. Ngayon, kung ano yung justification nila, magpalawanag na lang sila sa Tambol Mayor dahil nakapatay sila ng marami. Ang problema nga ay saturated na yung lupa at saturated na yung Cagayan River ng tubig. Ngayon, nagpakawala ka, ay wala na talagang pupuntahan yung tubig. Aapaw at aapaw. Yan. Yun ang totoo doon, no? Ngayon, alam mo, meron, Wendell, ako nabasa na teknolohiya ginagawa sa ibang bansa. Sa Japan yata yon, na sa mga lugar na may dam, ay gumagawa sila ng underground water storage facility. Para pag nagbawas ng tubig yung dam, ay hindi sa surface dadaan, ipapasok muna nila doon sa underground water reservoir. Siguro yan ay isang pwedeng pag-aralan kung paano, kasi gawa lang tayo ng gawa ng dam simula nung mga bata pa tayo at hanggang doon lang sa gumawa ng dam. Ngayon halos taon-taon naman ay nagpapakawala ng tubig at tapos pagdating ng summer namumroblema tayo sa tubig. Bakit hindi maggawa ng sistema ng secondary storage facility para hindi ka mamomroblema ng tubig pag tag-init, di ba? Of course, kailangan niya ng init. Pero yung ilalagak mo naman na investment yan siguro ay kalingkingan lang kumpara sa damage na nangyayari sa ekonomiya, sa agrikultura pagka nagpakawala ng tubig yung mga dam. Kasi nga, ang problema dyan, babalikan mo pa rin yung ugat na problema. Ang problema dyan kasi maraming magandang idea. Ang problema mo, yung sistema mismo, paano yung idea na yan ay mangyayari sa katotohanan, bunok. Di ba? Gagawin natin yan. Ganito gagawin natin. Pero again, pag pumasok yan sa mill, at paganda yung idea, nagagawa sa Japan. Kasi sa Japan, in a sense, very powerful yung kanilang mga prefectures. Halos federal din sila. Ayaw lang being federal sila Pero very powerful so that may-ari ng mga dams, ang may-ari ng dam, ang may-ari noong kanilang mga economic activities doon, yung prefecture. Diba? Sila nag-iisip, yung mga ng tsunami system sa Amerika, hindi national government. Yung mga local governments na empowered dahil meron silang resources, may power sila, pwede sila magpatayo ng tsunami warning system. Dito sa atin, maganda yung idea, lagyan natin yan ng underground water. Sinong magiging in charge? NIA. Pero yung NIA, pwede NIA o DPWH, yan. Hindi, kasi merong parang merong differentiation na yung function ni DPWH sa function ni NIA. So,
mag-aaway pa yung dalawa na yan. Sino ba talaga ang may Oy, karapatan dyan sa dams? ito pang National Water Resources Board. O, isa pa yun, makikigaluhan yun. Meron ka pang National Power Corporation kasi kung yun dam ay ginagamit sa power generation. Yan nga yung isang ano dyan malaking issue Sino ba talaga ang nangangalaga at nagpapatakbo ng mga dam? Kung ginagamit na pang irrigation tubig, NIA. Kung ginagamit na power generation, dalawa sila. Pero sino talaga? Who really calls the shots? Who is accountable and responsible? Which is the problem of the system. Ako sana mas madali sagot ko dyan kung federal tayo. Pag federal tayo, pag ang dam nasa Cagayan, yung Cagayan ang may-ari. And yung responsibility doon ng water, ng power, di sa kanilang responsibility, ngayon magtuturuan dito sa national government yung mga tao sa Cagayan nakatanga, nagginiginaw, sumisigaw ng saklo. Yun nga yung sinasabi ni Governor Mamba na iniisip nga daw ng mga taga Cagayan na idemanda ang NIA dahil wala daw naman silang kahit anong kabahagi na sa na diyan sa operasyon ng dam, wala silang share. Ginagamit yung resource sa lupain ng Cagayan nakatayo pero walang bumabalik na na kabahagi yung Cagayan. O kahit siguro yung anumang probinsya doon sa Region 2. Tapos, hindi ng pagbaha. Ayun, wala silang say They completely have no control over how it's being operated. Because it is a unitary system and therefore they have no power when the government and the national government exercises its power to build dams. Ganun lang kasimple yun. Wala kayong karapatan dyan. Kasi national government, sa unitary system, kanila lahat yan. O hige, magdireklamo kayo, didemanda nyo yung NIA. O hige, anong nasa batas? Demandable ba yan? Sinong ng mga tao, yung mga namatay, meron bang kaso dyan? Meron bang kaso dyan yung nasira yung mga property? Supposed to be ay theoretically meron. Ang problema is will such kind of suit prosper? Yon. Pero theoretically, pwede kang magdemanda ng actually civil Hindi ko alam kung pwedeng criminal, pero more on civil damages. Di ba parang nasa konstitusyon, you need to have the approval of government. Okay na government. Pero ang dinidemanda mo naman dito ay yung ang NIA ba ay ano bang nature niyan? Yan ba ay government corporation? Okay. So, National Irrigation Administration. Kasi kung yan ay in the nature of a corporation, government corporation, ay yan ay pwedeng idemanda. Hindi. Kasi pwede. Lahat ng korporasyon. Hindi. Ibig sabihin, hindi. Ang NIA ay hindi korporasyon. Hindi korporasyon. Ayan. Ang NIA ay isang government agency with corporate powers. May kakaibahan yun. Pero yan ang nature niyang NIA. Pero ginander din yan sa GCG. But again, the problem here is ayan na naman tayo. Maliligaw na naman ang ating mga kababayang nagsisigaw ng saklolo doon sa ibabaw ng kanilang bubong, basa, gutom, nilalamig, nasa gitna ng dilim. Ngayon, yung hindi na-rescue, tahimik na buhay nun. Yung na-rescue, mas mahirap ang buhay nun kasi pagbalik nila, wala naman silang mapapala sa gobyerno doon sa actual na damages na nakuha na nagawa nila. Kundi yung limos na bigay sa kanila. Kung meron silang sariling insurance, property insurance, magkakaroon sila ng makakakolekta sila. Pero kung wala, paano ka? Hirap kang bumangon dyan kung wipe out yung bahay mo Di ba? Kaya nga yan yung isa natin matinding Actually, natatandaan ko pa rin nung ginagawa natin yung Federal Constitution. Isa yan sa pinag-usapan natin kaya lumabas yung demandable rights.
particularly on the third generation rights. Kasi dito, Kaya tayong socio-economic rights. Saka environmental rights. Alam mo ito, sakop ito ng environmental rights pa rin. agree. At yan yung isa sa pinag-usapan natin sapagkat doon nga pinag-uusapan natin yung perennial na problema na may damages. Pinutol ng isang korporasyon lahat ng puno doon sa Cagayan. Na itong NIA gumawa ng kabulastugan. Anong remedy ng taong bayan? Umiyak. Sa under this system, talagang iiyak na lang sila. Pero under the Puno Federal Draft, given that environmental rights ay nandoon, demandable right yun. At saka pwede nilang idemanda yung ahensya ng gobyerno o yung private corporation or individual na may direct or indirect contribution or doon sa pangyayari, no? Halimbawa, yung kumalbo ng mga bundok by under the environmental rights na nakalagay dito sa Bayanihan Federalism Draft Constitution ay pwede nilang idemanda kung yung pagkakalbo ng bundok ang naging dahilan ng malawakang pagbaha ay merong right yung lahat ng tinamaan ng baha na idemanda yung nagkalbo ng bundok. Yan. That's under the Bill of Rights, no, dun sa environmental rights na nakalagay sa draft constitution. Yun nga ang sinasabi natin dahil yan na lang yung pwedeng maging armas sana ng mga mamamayan, ng mga kababayan natin. Ngayong panahon ng pandemya na sila itong panahon na to, wag naman na yung pandemya, yung munang panahon na to binabagyo sila. Tapos alam mo, incompetence, if not incompetence, if not indirect malicious intent, yung pagpawawala ng tubig, if it is merely ignorance na lang, katangahan na lang, stupid, wag naman stupidity, baka stupid, merong yan pero the bottom line is ano na lang, ganun na lang mangyayari ngayon sa kanila. Yan ang sitwasyon natin, yan ang sitwasyon ng mga kababayan natin. Taon-taon na lagi na lang sorry ang naririnig. Pasensya na kayo, padadala na lang namin kayo ng bigas, padadala na kayo ng dilata. Pagkatapos nun, bahala na kayo sa buhay nyo. Walang accountability eh. Yung diretso na. Parang plaka, hindi ba? Na paulit-ulit lang yung nangyayari na yan. Halos kada 2 taon, 3 taon, minsan taon-taon na paulit-ulit lang yung mga trahedya, yung mga kalamidad na yan eh. Meron nga akong sinulat ng 2009, isang column ko ang sabi ko doon sa last sentence ay, see you next disaster. Mula noong 2009, ilan nang muling nangyaring disaster, no? Kalamidad na paulit-ulit. No? Sabi nga doon sa isang kanta, when will we ever learn? Kailan tayo matututo at kailan tayo talagang seryosong gagawa ng tamang aksyon dito sa mga ganitong pangyayari? Because the problem is, kahit maisip mo kung ano ang tamang solusyon, hindi ipipermit nung sistema yung solusyong tama. Because ang kailangan, ang mas importante dun sa sistema is power. The centralization of power. Dapat kung sino lang yung nandoon sa Metro Manila, siya lang masusunod. Kung sino lang yung nandoon sa seat of government sa national, yun lang ang masusunod. Dahil yun yung sistema. So, ano maiisip ng mga taga Maynila para solusyonan yung Cagayan? Ako lang hindi ko pwedeng i-claim na kaya kong solusyonan yung Cagayan kung hindi naman ako taga ron. Layo nun, 13 kilometers yun. Let the Cagayeños, let those from Region 2 solve their problems. Hindi yung pinipilit na meron naman daw magmamagaling dyan, ganito ang solusyon, ganito ang solusyon. Umuwi ka muna dun sa Cagayan. Alamin mo muna yung totoong sitwasyon nun, maging taga-ron ka muna, tsaka mo sabihin niya ng tamang solusyon. Because the problem is one size doesn't fit all. Yung sa problema ng Cagayan, baka mag-work. Pero sabihin mo, yung solusyon sa Cagayan, pwede rin sa Mindanao. May dam din doon. Paano kung yan ang tamaan ng mag-break? Pwede rin yung solusyon doon? Hindi.
Let them solve their problem. That's the right way, and give them the power and resources to do it. Give them the power to solve the problem. Yan ang talagang ultimate solution natin. Sinasabi nga natin ng malimit, Wendell, yung federalism, kasi maraming nagpapahayag dati at hanggang ngayon na hindi naman federalism ang sagot sa problema. Sabi nga nila, if federalism is the answer, what is the question? Hindi naman natin sinasabing federalism ang solusyon eh. Ang sinasabi natin, yung pagbabago ng sistema, pag-federalize natin para mabigyan ng kapangyarihan at sapat na resources yung mga regions at mga probinsya, ay magbibigay daan para makagawa tayo ng tamang solusyon. Hindi tayo. Which we can make the solutions. But it is not the solution. No? Yan lang ang gagamitin nating instrumento para tumama yung mga solusyon na ginagawa. Dahil ang gagawa na ng solusyon sa mga problema nila sa region nila, yun ng taga-region. Hindi rin tayo. Yung taga-region, bigyan mo ng kapangyarihan yung mga taga-region na gumawa ng sarili nilang solusyon. Because they know their place better than those in Metro Manila. Dito nga sa Metro Manila, yung mga taga-Metro Manila, traffic lang, hindi masolusyonan eh. Ano? Diba? Dahil hindi naman taga-Metro Manila ang nagsosolve ng problema nila. Hindi. Sino ba? Balik na rin natin ang issue o problema sa traffic. Ang pinagpapasolve mo ng problema sa traffic, presidente. Gusto mo lagyan ng traffic SAR. Yun nga kung traffic lang, ay unitary thinking pa rin nga yun eh. Isipin mo, 4 na taon na pinag-uusapan pa hanggang ngayon na magbigay ng emergency powers sa presidente para lang isolve ang traffic sa Metro Manila. Ganun ang pag-iisip Talagang unitary na kailangan ng presidente para masolve ang traffic. Dito lang yata sa atin na presidente ang magsusolve ng traffic. Wala pa ako nakitang bansa na ang traffic sa isang region o isang syudad o 4, 5, 10 syudad ang magsusolve ay presidente. Sama mo na problem. Is a local problem. Sama mo pa yung 24 mong senador na problema rin yung traffic, di rin masolve-solve. May presidente na, may 24 pang senador. Ang iniisip... Merong 100 na congressmen. Kaya yan, panloko yung unitary system natin yung centralization of power. Isipin mo yung... Samantalang, napakalokal na problema niyan para pag-isipan, pagtunan. Kaya yung mga totoong problema, hindi na-aksyonan. Ano yung mga totoong problema na dapat nating aksyonan pagka tayo nag-federal na? Ang federal government, ang tinitingnan niyan, ekonomiya, national security, yung foreign affairs, yung trade. Yan ang foreign trade. Kaya yung mga senador natin yan, dapat dyan sa pan-regional assembly lang yung mga yan. Kasi puro parochial din mag-isip Yan. That's the point. At saka yung 9 na senador mo ay taga Metro Manila. Diba? In fact, ilan ba? 24 ang senador. Ilan ba sa Mindanao? 5. Iisa sa Visayas. So, 6. Yung 18 ay taga Luzon. Taga Luzon. Oo. But again, 4 Mindanao 5 yata sa Mindanao ngayon. For the first time na nagkaroon ng 5 senador ang Mindanao. Dati 1, 2 lang yan At ngayon, iisa ang senador ng Visayas. Tapos lahat taga Luzon na. Siyam ay taga Metro Manila. But again, even if there are 5 senators in Mindanao right now, talo pa rin sila dahil doon sa ang meron na 2 sa Northern Mindanao, 2 sa Davao Region, 1 sa Socsargen. Marami pang wala. Wala ka pa rin bang Samoro, walang Sambuanga, walang Samoro, walang Caraga, walang Alangbarm, walang Sambuanga. So again, sa Visayas ang region na 7 and 8. Region 6 lang isa.
Isipin mo yun. Sa Luzon ay Region 2, Region 4B, Region 5. Yan. Region 5. Meron sa Region 3. Meron pala sa Region 3. Meron sa Region 3. Pero again, the point is, itong unitary system na to, itong kasalukuyan natin bulok na unitary system, ang dahilan bakit ganyan at paulit-ulit lang yung mga problema natin kinakarap. Na itong problema na to, hindi naman yung Yolanda ba na-solve? Okay, nagpalit tayo ng presidente, na-solve ba yung Yolanda? Yung mga issue. Diba hanggang ngayon nga ay problema pa yung mga nawalan ng bahay doon. Di ibig sabihin, sinipa lang yung problema, pero ang tanong, hindi na-solve din ba nitong sistema na to? Pinaglululoko tayo ng sistema eh. Hindi naman talaga sinusolve yung problema, pinapasok lang, pinapalitan lang na mas mabigat na problema. So ngayon, ano ang problema? Ang problema, nilalagyan lang ng konting parang yung bubong na matindi na ang tulog ay lalagyan lang ng tapal, tatagpian. Ganun ang mga solusyon na marami natin sa problema eh. Tagpi dito, tagpi doon. Hindi na lang tanggalin yung buong bubong. O kaya yung buong bahay ay buwagin mo na at palitan mo. Yan. Ganun talaga. Yun naman talaga ang solusyon. Pero meron nga nagsabi kanina, meron ako nabasa para na nagpipli. Sabi niya, huwag daw nating pulaan ng gobyerno kasi pagka nag-fail ang gobyerno, magpe-fail din tayo lahat. Pero ito naman yung aking counter. Sabi ko, failure na. So itong ginagawa natin na pagpapalit ng sistema ay isa ng hindi na to yung pwede hindi na yung kumbaga paano ba to? Major operation, hindi lang major operation to, hindi na pwede yung pa dahon-dahon kumbaga kailangan dito gawing bionic man to para mabuhay. And the way to do it is to go federal. Hindi nga kasi na nga ito, system failure. Correct. No? Kumbaga sa compute ay pag binuksan mo ay lalabas sa screen ay system failure. So anong gagawin mo? Nag-system failure na eh. We are really nearing that stage that everything is going to fail. Kasi nakikita na natin yung failure of the system to respond and to govern effectively. No? Magdi-distribute nga lang ng assistance hirap na hirap yung national government. Kasi unitary, lahat ng command, lahat ng pera nasa Metro Manila. Pararatingin mo ng Tawi-Tawi, ng Holo, ng Sulu, ng Zamboanga, ng Socsargen. Naku, pararatingin mo ng mga isla, Samar, Leyte. Bago makarating doon, nakita na natin itong COVID-19 kung gaano kahirap yung ginawang distribution. Hindi sa minamaliit natin o pinupulaan natin yung ginawa ng DSWD o ginagawa ng DSWD. Ang sinasabi natin is the system prevents them from being more effective than they are now. No? Agree. Kung iba ang sistema, 2 times, 3 times more effective sila at more efficient sa ginagawa kaysa yung ganitong sistema ngayon. Agree. Kasi nga, katulad niyan, ano sasabihin nila? Hindi, nagdesisyon na kami to preposition the relief, to position the requirements. Again, the question is, bakit kayo? Dahil yun yung sistema. Dapat may approval sa central office, kung ano yung ipoproduce. Kaya nga kailangan yung voucher, nandoon, kailangan yung cheque, pirmahan ni secretary, kailangan siguradong na-release ng PM yung pera para ma-preposition. Yun ang mali. Dapat, preposition, nandoon na sa kanila. Kaya kung nandoon na nga mismo yun, hindi mo kailangan yung mga prepositioning na yan. Kaya naiinis ako dyan sa pagka sinasabi, hindi nag-preposition kami. Kasi unang-una, yung prepositioning mali. Mali siya.
Text, bakit may Exactly. free? Kailangan everyday nakaposisyon yan dyan. Kasi Hindi nga hindi mo alam. yung redundant nga yung prepositioning kasi preposition. Bago mo posisyon ay ipoposisyon. Di ba halimbawa pre-trial, bago mag-trial. Preposition, preposition. Maling mga terminolohiya yan eh. Kasi nga yan ang nakaposisyon. Ngayon, kung tama yung sinasabi mo, kung ang resources at power ay naandun na sa regions at sa mga local governments within that region, ay hindi na kailangan yung mga prepositioning. Wala yan. You won't have to worry about that because nandun na sa kanila, they will be ready anytime, they will be capable, they have the power and the resources to deal with all kinds of emergencies. Kaya ako natitrigger ako pagka narinig ko yung prepositioning. Kasi malino sa akin. Yan ay sistemang bulok. Dahil hindi nyo magawa na maibigay na doon sa mga tao yung kailangan nila kasi gusto nyong i-hold lahat ng kapangyarihan dyan sa central office. Na pagka-approval yung secretary, walang approval ng DBM, ay makukulong kayo lahat. Alam naman, di ba? Kaya ang problema, yung sistema. Sinong sekretary ngayon na sasabihin, hindi, lahat ng pondo binigay ko na lahat sa sa regional offices ko at lahat ng authority ko binigay ko na para ma-solve nila yung problema nila doon. Makakasuhan nyo. Alam, makakapagsabi ng ganyan na binigay na yung pondo. Palagi nating palagi nating nababasa yan sa dyaryo, napapanood sa TV. Pero pag tinanong mo yung mga tao doon sa regions, wala pa. Wala pa dito. Parang yung yung sasabihin na ang presyo ng baboy ay dapat 300 per kilo. Pag pumunta ka sa palengke, sasabihin sa iyo ng tindera, sabi mo, sabi ng DA sa TV, napanood ko kagabi, 300 lang bakit 320? Sasabihin ng tindera, doon ka bumili sa TV. So, muna siguro? Ako'y natitrigger talaga kasi nga mali yan, nangyayari ngayon sa Tugigaraw. Isa pa, meron pa pala tayong 10 minutes. Subukan natin, 10 minutes. Naawa ako kay Presidente, pare. 75, na ba? Ilang taon na ba? 75, 74? Oo. Mahirap siya. Presidente. Mahirap maging presidente. Kaya yung paboritong kanta ni Pinoy nung siya presidente. Ako, si. Lahat ng nangyayari, ikaw ang sisisihin Hindi una na physically kasi presidente. Natin mo siya po galing ng Davao. Pumunta ng Bicol kasi nagpabagyo doon. Nandun sa Metro Manila dahil nagbabaha doon. Hindi pa nakakapunta ng Marikina. Ewan ko kung nakapunta na ng Marikina. Tapos ngayon pumunta ng Cagayan. 70. Pare ako nasakay sa helicopter. Napakahirap sumakay sa helicopter. Saka mabibingi ka dyan. Tapos yung pagod na yon, nabikot ka ng ikot dahil lahat ng problema. Ngayon, yan kakaiba. Kasi nga, tawag dito, yung social media, ang demand ngayon, pagka namin nagka-problema dun sa baba, inahanap yung presidente kasi ang alam ng tao dun, wala makasosolve sa problema nila. Kundi presidente lang. But the government, not the government. Of course. The president is not the government. Of course. But the president, under the Constitution, all executive powers are with the president. Yeah, yun nga lang. Pero, again, that is the demand now that is happening because of the unitary system. Hinahanap yung presidente dahil nagbaha. Okay, bakit niya hinahanap? Kasi yun yung sistema. Dahil alam ng tao na dito sa sistema natin, presidente lang ang pwedeng solusyon sa problema nila. Pati nga ang utak ng lahat ay unitary. Agree. Kaya nga unitary, unit, isa lang. Isa lang ang may hawak ng kapangyarihan, isa lang ang may hawak ng resources, isa lang ang makapagbibigay ng solusyon. Kaya unitary, unit. Isa, di ba? Isa lang.
Kaya Oo. yan produkto nitong sistema na to. Kung naawa kayo si Presidente tulad ko, magpalit na tayo ng sistema. Kasi Oo. walang presidente sabi mo nga, sabi ni Pinoy, ako ang nasisisi. Itong si Digong naman, akong hinahanap. Oo. Paano pa yan? Paano pa yan? Lagi So, yan. Talagang ganyan ang ganyan ang ibubunga nitong ating sistema. At ilang taon na ba tayo dito sa mundong ibabaw? Bata pa tayo't lahat ay dinatnan na natin yan. Alam mo nga, nung bago ako dito sa Maynila, 1969, ay napakarami na ng ginagawang flood control projects dito. Dito sa Metro Manila, ha? 1969. Naabutan ko na yung mga hukay sa kalsada, naglalagay ng imbornal. Hanggang ngayon, naglalagay tayo ng imbornal sa kalsada. Makikita natin yung mga flood control projects. Abay, pag kinuwenta natin yung mga ginawang flood control projects na yan, abay, dapat hindi na nagbabaha eh. Wala dapat baha. So, ibig sabihin lang ay the system does not work. No? Dahil nakita natin na hanggang ngayon, pare-pareho tayong bata pa, kinagis na natin, kinalakihan na natin, kinatandaan na natin yung mga ganyang problema, ganyang trahedya. No? Paulit-ulit lang. Ang sabi nga ni Einstein dyan ay, tawag ni Einstein, insanity. Yan. Doing the same thing over and over again and expecting different results. Taon-taon, reviewin natin yung lahat ng napanood natin sa television tuwing may bagyo. Kung may record ang lahat ng TV stations, i-replay natin lahat ngayon. Simula noong 1970. Huwag na 1970, umpisa na lang natin siguro year 2000. 20 taon. Paulit-ulit, it's a replay, sirang plaka. Sabi ko nga sa isang post natin sa Facebook kanina, para tayong sirang plaka. We have to stop this cycle. This cycle of tragedy, this cycle of, ano tawag ni Einstein, insanity. Yes, kasi bottom line ay systemic ang problema natin. Hindi na lang tao to. Sasabihin na tao. It is both system, and we will need people who understands the system and how to make it work. Because ang solusyon po ay nasa kamay ninyo. Nasa kamay ng mga nanonood sa atin, nasa kamay ng mga totoong nagmamahal sa bansa. Kasi in the end, by being submissive, by being passive or cynical, kowtowing to what is happening to you, by being victims, you let the system victimize you more. So, ang challenge ngayon talaga sa ating mga mamamayan, paano ba tayo bibitaw dito sa insane situation that we are in? Hopefully, the answer is federalism. The answer we propose is that we have to change the system and shift from a unitary system to a federal, presidential, parliamentary, economically sustainable system. Yun yung ating package. And let's move forward with this. Alam mo, may nagtanong sa akin, paano daw ba talaga ang gagawin? Ako sabi ko, we have to be constitutional about it. We have to be constitutional about it, and we have to be legal about it, and we must ensure that it is peaceful, and ultimately, at ito yung ginagawa natin ngayon, it has to be accepted by the people. So, with those parameters, and understanding the constitutional, legal, peaceful and popular approach to this advocacy, ay maintindihan ng ating mga mamamayan na may kaya pa natin at pwede pa nating magawa to.
And as I see it, nandoon naman sa 1987 Constitution yung pamamaraan. You either have a people's initiative or you have a CONCON. So siguro tumbukin natin sa ganun. Ano? So, yan. That's the only way. Bottom line, we have to attack all these problems at the root. At ang root nga nito, yung pinakaugat lahat nito, kahit ano sabihin natin, climate change yan or whatever, no, ang pinag-uugatan ng maraming problema natin ay yung sistema. Yung sistema ng ating gobyerno na ipinamana sa atin nung mga umalipin sa atin ng mahigit 300 taon at dinagdagan ng mga sumunod na ng alipin sa atin, in-enhance pa, no, pinalago pa, no, mas lalo pang dinagdagan ng kapangyarihan ng central government. So yan ang nakikita natin na talagang pinag-uugatan ng maraming problema natin. Yung maling sistema na kailangan nating lansagin na at palitan ng mas aangkop, no, dito sa ating yung klase ng ating bansa, yung ating geography at yung yung diversity ng ating mga kababayan, no? Very diverse ang ating lahi, no, geographically ang daming pagkakaiba, tapos mga isla na napakahirap i-govern from one single unit in Metro Manila. Yan ang kailangan nating pag-aralan at pag-usapan ng gusto. Kung gusto natin ng permanente at pangmatagalang pagbabago, no, na magaganap dito sa ating bayan. So with that, siguro mag-ano muna tayo, break. At muli po, hopefully maayos na natin yung mga technical issues natin. Kung merong baka manabagan nga tayo pa. Baka merong mga magagaling dito sa ating mga Facebook dito sa ka-federalista. Ano bang paano ba natin magagamit to ng hindi tayo masyadong may technical problem? Paki-assist niyo naman kami. Kaming federalism pero may na kami dito sa live broadcast. Nakakaroon lagi ng technical. Tayo. Hindi kasi natin magagawa ito ng on the site dahil nga sa COVID, pero hopefully in the future maayos pa natin to. We are doing this on our own. Wala pong nagbabayad sa amin para gawin to. Hindi rin po kami parte ng gobyerno, tapos na po kami, punctus officio na kami, kaya wala pong dito. This is born out of the love for country, for God and country, and sa papapatuloy po natin ito para sa ating bayan. So with that, pare, paalam na tayo. At okay. Sa susunod na uli. Hanggang dito muna po tayo mga kaibigan at hanggang sa susunod na edisyon po nitong ating Usapang Federal. Ito po si Ding Generoso. Bumabati sa inyo ng isang maganda at mapagpalayang araw. At ako po si Wendell Tamayo, ang inyong kapederal o kapederalista dito sa Usapang Federal. Lagi niyo po kami antabayanan upang pag-usapan ang mga issue na tunay ngang may kinalaman at naghuhubog ng ating buhay dito sa ating bansa. Maraming salamat po. Mabuhay po kayo at pagpalain kayong lahat ng Panginoong may kapal. Salamat po.